Good day mga boss! Part 2 na ito ng aming pagbabakod. Kung mapapansin nyo, iba ang tono ng boses ko. Ganto kasi ang voice over ng mga sikat na content creator. Pero bakit sa kanila maganda at malinaw? Yung sa akin, bukod sa hindi maintindihan, para pantanga. Putang ang tawa yung kahaba. So yun mga boss, balik na tayo sa dati natin boses. Parang hindi maganda yung ganun. Parang nakakabaliw yata yun. Oh, yung nakita nyo nga pala kanina, yun ang first layer na amin na nagawa nung nakaraan. Ngayon na inuumpisa na namin ang second layer. Medyo mataas-taas na din. Kaya hanggang second layer lang ang aming bakod. Kahit tumingked ang tao sa labas, ay hindi tanawang loob. Wag lang sisilip, kita pa din. Gawa ng yero na nabili namin ay may mga butas yung pinagpakuan. Yun nga palang dalawa na kasama ko gumawa ay taga dyan lang din sa malapit sa Manukan. Yung naka-t-shirt na gray, yun ang tito ko. Ang aking tito, Untoy. Ang ganda ng name, mga boss. Parang pangalan ng bagyo. Joke. Pero mabait yun, syempre. Tito ko yun eh. Yung isang kasama naman namin ay si Kuya Saldi. In Google search, ang pangalan Saldi ay may nickname na Sal. Sal? Saldi? Oo, huwag na natin ulitin. Okay, seryoso na mga boss. Bali, si Kuya Saldi nga pala ay 2 times stroke survivor. Pero kahit ganun, ay may kakayahan pa din siyang gumalaw at nakakahanga naman talaga. Ang kanilang araw ay 500 per day, libre na lunch at merienda. Yun nga lang, lagi namin merienda ay yung dalan-danan sa kabilang bakod. Si Ruden de Ramos, shout out sa'yo, na may-ari ng dalan-danan. Bumawas lang po kami ng iilan. Gunggong! Barinig kita sa mukha! Yan mga boss, talagang pagod na. Di namin namalayan, malapit na mag-break time. Matatikman na naman namin yung dalandan. Yun boss, bali, pag talagang gusto mo ang ginagawa mo ay parang ang bilis ng oras. Hindi namin namalayan, yan yung pa 3 PM. Yan, bali ang nilalagay ko nga pala dyan ay text crew na DDoS. Yung tubo na yan ay medyo malaki-laki at gawa ng kantuhan. Yung mga forma, Dimetro. Kala mong tunay na manunukot ka. Yan. Mundong nakakapagod, o ikaw ang aking pahinga. Tumagaan ang lahat kapag nasisilayan ka na. Kaya wag nang mangamba, walang dapat ipag-alala. Palaging nandito lang ako sa iyong tabi, dito sa iyong tabi. Labis na ako'y nagagalak, hindi ako magbabalak na iwanan ka kahit ano man ang balakid sa atin. Dinadalangin na ang pag-ibig mo at ang pag-ibig ko'y iisa hanggang huli. Di na masasaktan muli, tanging ikaw. Doon mga boss, balik gawa na tayo. Mamaya na ang muni-muni. Pakita ko lang kung paano mabilis na magbaak ng yero. Gamit ang kawad, kahoy, apak. Kaya kung binabaak ang yero ay para itapal sa mga natitirang butas ng bakod. Kasi hindi pantay-pantay ang lupa. May mataas, may mababa. May mas maganda tingnan
pag pantay-pantay ang yero sa itaas. Kaya may naiiwan na butas, kasya kapitbahay. Dun yung sa parteng mababa ang lupa. Yan ganyang paraan ng pagbabaak ng yero ay magagawa lang siguro pag manipis ang yero. Pero kung makapal, di gunting yero, di kaya grinder. Yan mga boss, pakita ko lang yung mga butas na kasya kapitbahay. Parang isang barangay ata ang kasya. Oo nga pala mga boss, mabanggit ko lang, ang lupang amin binakuran ay hindi siya tipong pa-square. Gawa ng aking sinukat gamit ang metro, siya ay 17 by 24 meters. Kahit i-time siya, lalabas na 408 square meter. Pero syempre, nasukat na yan ng surveyor, yung talagang nagsusukat ng lupa, yan na. Ika nga ng mga sabungero konting diferensya. Larga. Ay, ang hirap din pala mag-uusap mag-isa. Nakakatanga. Di tulad pag may kakwentuhan ka, kahit abutin pa ng umaga, ayos lang. Kaya palang mga chismosa ay laging nasa labas at mahihirapan sila makipagchismisan sa sarili nila. Oo, mga chismosa, naunawaan ko kayo. Sa mundong nakakapagod, o ikaw ang aking pahinga. Tumagaan ang lahat kapag nasisilayan ka na. Kaya wag na mangamba, walang dapat ipag-alala. Palaging nandito